lang siya sa paglilinis ng katawan. Mahaba siya. At yan yung pinapasok niya dun sa bulaklak para makakuha ng nectar. Ang ganitong eksena, malayang napapanood nila Emily sa loob ng kanilang bahay. Mga ilang linggo pa lang na nagagawa niya. Yung next na. Di sinasadya. Gumawa sila ng design ng bahay na may salamin. Ang description ko dito is parang they have a live wild laboratory for birds. Dahil binibisita to ng mga iba-ibang species ng mga ibon. Nagsimulang dumating ang mga ibon sa kanilang mini garden noong 2016. Mayroon kasi itong tanim na prutas gaya ng atis. Ano yung pinaka nakaka-interesting na panoorin dito sa mga ibon dito sa bintana? Gawa nila ng mga ugat. Okay. Yun po yung mga interesting na pinapanood namin kung paano nila gagawin, paano nila isesake yung itlog nila. Napansin nilang madalas dumalaw dito ang mga chestnut munya o bayang pula. Ang ibon na ito, minsan ang naging pambansang ibon ng Pilipinas. Hanggang sa may pasa ang titulong ito sa Philippine Eagle taong 1995. Ito yung pinaka-common na ibon na bumibisita sa kanila, yung chestnut munya, at gumagawa sila ng pugad dahil pag summer, yan yung peak ng kanilang breeding season. Naisipan ng may-ari na maglagay ng artificial nest bilang tulong sa mga ibon para doon sila mag-nest. Pero so far, nakita niyo na ba silang gamitin yung mga pugad na yan? Ang gusto nila yata ay yung sarili nilang gawa. Baliktad yung sitwasyon, ano? Mga tao yung nakakulong, tapos itong mga ibon ang nasa labas. Sila yung ating pinapanood from an enclosed area. Makikita mo yung lalaki, mas malaki ang pangatawan kumpara doon sa babae. But otherwise, parehong-parehong itsura nila. Oh. Kita mo yung mukha niya medyo bluish gray. Yung ulo niya is black. Tapos yung katawan is parang chestnut. Kaya sila tinawag na chestnut munya. Munya is like a type of maya. Kahit ang alagang pusa na si Ash, hindi ito mahawakan. Gaya ko na isang magulang, mayroon ding banta na kinakatakutan ang mga ibon pagdating sa kanilang pamilya. Harding nakatira ang maliliit na ibon. Pinaghahandaan ang pagsisimula ng pamilya. Hindi uso sa mga ibon ang single parent. Dahil kung wala ang isa, hindi mabubuhay ang mga inakay. Paglabas ko ng bahay, napansin kong hindi pala kami nakikita ng mga ibon sa loob. Merong advantage and disadvantage to. One, it makes it an illusion na parang malawak itong mga puno na ito, mga vegetations. But maraming nandidisgrasya din na ibon dito. Nakakala nila malalim, ano, sa paglipad nila, sumasalpok sila. Kaya nga nakakatulong itong mga barriers ng mga puno na ito dahil instead of them flying through and through, maglaland muna sila dito. Para maiwasan ang pagbangga ng mga ibon sa salamin, may bilin ang mga eksperto. Pwede po sila maglagay ng mga stickers, mga decals, mga mirrors, nung mirror na nakaharap din sa birds para ma-break natin yung reflection. Parang old nest dito. And look, kung gaano katsaga nilang winiview itong nest na ito. It's made of grass. Very cozy itong nest na ito. May talahib, may mga tambo. Ang chestnut munya kaya mangitlog ng hanggang itong itlog. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon mabubuhay lahat ang mga itlog. Oh my gosh! May mga patay na fledglings, oh. Ayan, oh. Oh, there, look at the skull. So mukhang months old na. Siguro
gawa ng bagyo, kaya nagkaganyan, namatay, inabandon ng mga parents. So, ganyan talaga ang buhay, sa mga wild, sa mga buhay ilang. Survival of the fittest, elimination of the weak. Yung mga sadyang malalakas lang ang kayang mabuhay, pero yung mga mahina, may mga kapansanan, sila yung napupunta sa mga prey